Walang ibang hangad si Eva kung hindi ang mahalin at maikasal sa lalaking pinapangarap niya. Subalit tila mapaglaro ang tadhana dahil pagising niya kinaumagahan. Isang lalaki ang katabi niya at ang mas lalong nagpasidhi sa kanya ay nang malamang si Marcos ang lalaking katabi niya at walang saplot. Pagkatapos ng tagpong iyon, doon nagsimula ang pagbabago sa buhay ni Eva. Hindi ko alam. Pangako, hindi ko alam kung paano napunta ako sa kwarto mo, Kuya Marcos. Sinungaling. Ang sabihin mo, plano mong lahat ng ito, Eva. Alam mo may nobya ako at nakatakda ng engagement namin. At dahil alam mo ikaw ang gusto ni Mommy, ginawa mo to. Kuya, maniwala ka. Stop. Pwede bang wag mo akong matawag-tawag na kuya? Dahil nakakaso ka. Sige Eva, tatanggapin kita bilang asawa ko. Pero sa papel lang Eva. At pagkatapos ng 2 taon, maghihiwalay tayo. Huwag kang umasa na mamahalin kita. Dahil hindi mangyayari yun, Eva. Anong buhay kaya ang naghihintay kay Eva? Ngayong nalagay siya sa sitwasyong maging siya ay hindi niya inaasahan. May pag-ibig kayang mabuo sa pagitan nila? Ngayong simula pa lang ay kinamumuhian na ni Marcos si Eva. Yan ang ating aalamin sa ating kwento. Geneva POV. Grabe best, ang gwapo talaga ni Marcos Del Reo no? Ani Samantha, ang matalik kong kaibigan. Mga bata pa lang kami ay matalik na kaming magkapitbahay. At magkaibigan, hindi lang kaibigan ang turingan namin sa isa't isa. Kung hindi para na rin kaming magkapatid na 2. Narito kami ngayon sa kantin, ang paborito naming kainan. Bukod kasi sa masarap ng mga pagkain dito, ay mura pa. Pwede pa kaming mag-order ng kalahating serve ng ulam. Hindi kagaya sa ibang kainan na hindi pwede. Tumigil ako sa pagsubo at tumingin sa screen ng television kung saan ibinabalita ang panganin anak ni Ninang Luna at Ninong Murphy ko. Tama si Samantha, napakagwapo ni Kuya Marcos. Sa katunayan ay sikat na sikat ito at maraming babae nagkakandarapa at nangangarap na mapansin ito. Sino ba ang hindi nakakakilala sa isang Del Rio? Bukod sa isa itong Del Rio, ay kilala rin ito bilang isang batang bilyonaryo na kinayang sumunod at palaguin pa ang negosyo tulad ng ama. Sa katunayan ay hindi lamang ito sa Pilipinas kilala. Maging sa ibang bansa'y kilala rin ang binata. Naalala ko noong nagpuntang pamilya nila sa bahay para kamustahin ang tatay ko. Halos lahat ng kapitbahay namin ay hindi makapaniwala na kilala ng pamilya namin ang mga Del Rio. Simula noon ay hindi lang mga kadalagahan sa amin ang gusto ako maging kaibigan. Pati ang mga matatanda sa amin ay kinukulit na rin ako na ipakilalang kanilang anak na babae sa anak ni Ninang Luna. Marami ang kababaihan na gustong mapabilang sa kanilang angkan. Halos tumakbong mga reporters mahabol lamang ang binatang Del Rio. Subalit tila baliwala lamang yun sa binata. Bakas ang pagkairita sa gwapo nitong muka. Dahil sa walang tigil nakakatanong dito ng mga reporters. Malayong malayo ito sa kambal na kapatid na sa tuwing tatanungin ng mga ito'y merong malaking ngiti sa labi na nakapaskil. Malayo ito sa kwento sa akin noon ni Ninang Luna. Dati ay masayahin at palabiro si Kuya Marcos. Pero nagbago to na magsimula itong mag-training bilang bagong CEO ng mga Del Rio's company. Sa bagay, kahit sino siguro ay magiging seryoso sa buhay. Kapag ganun, hindi kasi birong magpatakbo ng malaking kumpanya. Alam mo Eva, hindi ko talaga maintindihan kung bakit para kang bato. Hindi ka ba talaga nagagapuhan sa kanya? Tinusok ni Samantha ang tagiliran ko gamit ang hintuturo. Babae ka ba talaga? Biro pa ng kaibigan ko sa akin na bahagya pang natawa. Nagkibit-balikat lang ako sa sinabi niya at nagpatuloy sa pagkain. Ang totoo'y nagagapuhan naman ako sa mga anak ni Ninang Luna. Pero hindi ko na isinatinig dahil baka magbigay pa yon ng ibang dahilan sa kaibigan ko. Maya-maya pa ay may isang motorsiklo na huminto sa labas. Sa tunog pa lamang nito'y alam na namin ni Samantha kung sinong dumating. Hay nako, sigurado na namang pinakaing alikabok sa daan si Harper. Kaibigan namin. What's up Eva? Lalo kang gumaganda ha? Bati nito sabay upo sa tapat ko. Hi Samantha, balita ko break na daw kayo ni Jasper. Totoo ba? Inikutan to ng mata ni Samantha. Ang tsismoso mo talaga no? Bumutong hininga ako. Hindi ko magawang makinig o sumubat sa usapan nila dahil may ibang laman ng utak ko. Nakatanggap kasi ako ng invitation galing kay Ninang Luna.
Katulad ng balita kanina ay nakalagay sa invitation ang nalalapit na kasal ni Kuya Marcus sa long-time girlfriend nito na isang sikat na international model. Pinag-iisipan ko kung dapat ba akong pumunta. Sa araw kasi ngayon ay kaarawan ni Romel. Kaklase ko't matagal ko ng crush. Inimbitahan ako nito, kaya nga saya-saya ko. Ito pa mismong nagbigay sa akin ng invitation at sinabi sa akin na sana'y makadalo ako. Kahit walang regalo ay ayos lang daw basta dumating ako. Kumalat sa universidad ang pag-invite sa akin ni Romel. Maraming nagsasabi ng swerte ko daw dahil akong bukod tanging inalok nito ng personal. Si Romel ang gusto kong puntahan. Kaso si tata ay mas gusto na doon ako kila Ninang magpunta. Dahil hindi ito makakadalo. Dahil uuwi ng probinsya namin bago pa ang engagement party ni Kuya Marcus. Isang tapik sa pisngi ang nakapagpabalik sa diwa ko. Eva, huwag mo isipin yun. Hindi ka mahal noon. Pero ako, mahal kita. Ani Harper sabay taas baba ng 2 kilay habang nakapogi sign pa. Inirapan ko siya, pero tinawanan niya lang ako. Oo, alam ko may gusto siya sa akin. Open naman siya sa nararamdaman niya pero alam din ito na kaibigan lang ang kaya kong isukli sa kanya. Pagka-uwi ko'y nadatnan ko si tate at nani nakahandaan ang mga bagahe. Madaling araw ang alis ng mga to kasama si Liam, ang bunso kong kapatid na lalaki. Eva, ang bilin namin sa'yo ng nanay mo ha. Agad kang magtungo sa ninang Luna mo para doon ka na muna habang wala pa kami't hindi bumabalik. Huwag matigas ang ulo anak. Huwag mo kaming pag-alalahanin doon dahil gusto naming i-enjoy ang bakasyon. Mahabang litanya ni tatay. Ewan ko ba dyan kasi sa anak mo, Horton? At ayaw sumama. Tumingin sa akin si nanay na naniningkit ang mata. Umamin ka anak, may nobyo ka na ba? Wala nay. Pero kung pupunta ako sa birthday party ni Romel ay baka oo, magkaroon ako. Dugtong na utak ko. Ang dami nilang bilin sa akin. Babalik naman sila sa loob ng 2 buwan pero kung magbili ng magulang ko ay parang aabutin sila ng taon. Hindi ko mapigilan ng mapangiti, lalo na naguluhin ng tatay kong buhok ko. Hindi pa kami nakakaalis, namimiss mo na kaagad ang prinsesa ko. Maging si nanay ang napangiti na rin. Lumapit ito sa amin ni tatay at yumakap. Eva, sa susunod, isasama ka na namin sa ayaw at sa gusto mo. Sa ngayon ay pagbibigyan ka namin sa gusto mo. Hinalikan nila akong 2 sa noo at niyakap ako. Maging ang bunso kong kapatid ay nakiyakap na rin sa amin. Hindi ako pinasama nila tatay para ihatid sila sa airport. Dahil ayaw nilang uuwi ako ng mag-isa. Sumakay nilang silang 3 sa taxi at naiwan ako na mag-isa. Tumawag sa akin si Ninang Luna. Maya-may papasundo na raw niya ako sa family driver nila. Hindi na ako nakatulog na umalis sila tatay. Heto ako habang nakatingin sa invitation card na ibinigay ni Romel. Nangihinayang talaga ako dahil hindi ako makakapunta sa mismong kaarawan niya. 1 linggo na lang ay kaarawan na nito. 6:00 pa lang ng umaga ay meron ng humintong kulay puting van sa tapat ng bahay namin. Agad na sinara kong bintana at bumaba na. Sa tingin ko kasi ito nang susundo sa akin. Eva, ang maganda kong inaanak. Napaawang na lamang ang labi ko na makitang bumaba ng sasakyan si Ninang at tumakbo palapit sa akin at niyakap ako. Napangiti na lang ako kahit na medyo nahirapan akong huminga sa higpit ng yakap niya. Ganito talaga si Ninang sa tuwing nakikita ako. Sa loob ng 1 linggo ay palagi niya akong pinupuntahan upang makita lang. Wala kasi silang anak na babae ni Ninang Murphy. Kaya naman para sa kanila ay akong anak nilang babae. Kung pumayag nga lang si tatay baka nandun na ako nakatira kila Ninang. Ninang, bakit naman sumama ka pa magsundo? Hindi po ba may lakad kay nila Kuya Marcos ngayon? Tanong ko. Nabanggit kasi nitong noong isang araw na aalis sila nila Kuya Marcos papunta ng Paris. Para dun magpagawa ng wedding gown para sa kasal. Ang gusto kasi ng fiancé ni Kuya Marcos ay sa kilalang designer sa Paris ang gagawa ng kanyang mga gown. Napansin ko na nawala ngiti sa labi ni Ninang. Sila na lang ni Marcos ang bahala sa bagay na yun. May mas mahalaga akong kailangang gawin. Muli itong yumakap sa akin na para bang miss na miss ako. Pagkatapos yumakap ay pinasadahan niya ng tingin ng kabuuan ko. Hindi mo sinusot ang mga binili ko sa'yo? Bakas ang pagtatampo sa tinig na tanong nito. Napangiwi ako't napakamot sa ulo. Hindi bale, marami akong biniling mga gamit para sa'yo. Nilagay ko na sa kwartong gagamitin mo mga yon kaya wala ka nang may dadahilan sa akin ngayon. Gusto kong araw-araw mo suotin ang mga yon para lalong lumabas ang ganda mo. Dugtong ni Ninang. Habang sakay kami ng sasakyan ay abala si Ninang sa pag-aayos ng buhok ko. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo Eva na magsuklay ka?
Abay, tingnan mo itong buhok mo, kasing tigas ng alambre. Nang subukang suklay ni Ninang Lunang buhok ko, ay halos magtanggal ang ngipin ng suklay nito kaya pareho kaming napangiwi. Nakakalimutan ko lang, Ninang, pagdadahilan ko. Paano ka mapapansin ng mga binata kung hindi ka marunong kumilos at manamit na parang isang babae? Hinila nitong manggas ng suot kong kupas na t-shirt at mahinang nagtanong, may nobyo ka na ba? Pagkaraan ng tanong ay umiling ako. Wala pa po, Ninang. Sa tuwing magkikita kami, hindi ito nawawala sa mga tanong ni Ninang. Parang sinanay lang, ganun. Ngiti-ngiti si Ninang na marinig ang sagot ko. Mabuti naman, Eva. Bata ka pa kasi, saka ayaw ka ni Ninang na mapunta sa masamang lalaki kaya hanggat maari ay huwag ka na muna magnobyo. Habang nagsasalita si Ninang Luna, hindi ko maiwasang titigan to. Sa edad na 50 napakaganda pa rin ito kahit na may ilang wrinkles na sa mukha. Kaya hindi ako nakapagtatakang makikisig ang mga anak nito. Pareho kasi sila ni Ninong Morphy na may magandang lahi. Naikwento sa akin ni tatay ang pinagdaanan noon ni Ninang bago to naging masaya sa piling ni Ninong. Ang tatag pala ni Ninang, pangako sa aking sarili na katulad ni Ninang ay magiging matatag din ako. Hindi lamang sa buhay pag-ibig kundi maging sa buhay ko na rin. Pagdating namin sa kanilang mansyon ay kaagad akong hinila ni Ninang Luna sa silid na tutuluyan ko. Halos malaglag ang pangako nang makitang napakaraming gamit na naroon. Lahat ay halatang mamahalin. Ang ikinataka ko ay ang meron ding napakaraming nighties na may iikli. Alam naman tong hindi ako nagsusot ng mga ganito. Lumapit sa akin si Ninang, dalang isang kulay dilaw na dress. Eva, sukatin mo to. Sigurado ako na bagay sa'yo to. Hindi rin naman ako titigilan ni Ninang kaya naman sinukat ko na lahat ng gusto niyang sukatin ko. Ganito ang senaryo sa tuwing pumupunta ako dito sa kanila. Kung ano-anong pipapasukat sa akin ni Ninang ng mga damit, alahas at mga sapatos. Kapag umaalis rin naman ako iniiwan kong karamihan. Kukuha lang ako ng isang pares ng rubber shoes. Sa dami kasi ng mga toy tsaka kung hindi ito kakasya sa bahay namin. Bata pa lamang ako ay ganito na si Ninang Luna. Kung ano-anong mga bagay na mamahal nang binibili niya para sa akin. Ilang beses na akong tumanggi subalit wala akong magawa. Bumibili pa rin to ng sandamakmak na mga luxury brands. Sa katunayan, hindi ko nagagamit ang mga binibigay ni Ninang. Nakatago lamang yun dito sa isang silid sa mansyon. Sinabi ko na lamang kay Ninang na gagamitin ko para hindi ko nakukulitin pa nito. Paglabas ko ay napapalakpak pa si Ninang na animoy tuwang-tuwa sa ayos ko. Sa tuwing nakikita ko siyang ganito ay sumasaya ako. Sobrang bait ni Ninang sa akin. Kaya naman ayaw ko nang sasama ang loob niya. Maliit na bagay lang naman ang pagsusukat kaya naman walang kaso to sa akin. Nagulat ako nang hilahin ako sa kamay ni Ninang. Nanlaki ang mata ko nang buksan niyang pintuan sa library kung saan madalas ay nasa loob si Kuya Marcus. Tila nanigas ang katawan ko nang makasalubong kong kulay abong mga mata ni Kuya Marcus. Ewan ko ba, kapag nakikita ko siya'y kinakabahan ako. Siguro ay dahil hindi niya ako pinakitaan ng maski kaunting pagkagiliw. Kahit noon pa'y napansin ko na hindi niya ako gusto. Wala naman akong ginawa sa kanyang masama, kaya nakapagtataka dahil parang mabigat ang kanyang dugo sa akin. Marcos anak, hindi ba't napakaganda ni Eva? Pagbibida ni Ninang Luna sa akin. Sumandal sa swivel chair si Kuya Marcos at tiningnan ang kabuuan ko. Nakita ko ang pag-iling niya at pagngiwi, lalo nang mapansin niyang buhok kong mahaba at magulot halos nakaharang na sa mukha. Well, the dress is beautiful, Mom. But not Eva. Tahasang amin ito na ikinangiwi ko. Kailangan ko na yatang putulin ng pantasya kung na kaya ako inalok ni Romel sa mismong kaarawan niya ay dahil gusto niya ako. Kung dito nga kay Kuya Marcos, bagsak ako. Pero ang sabi naman ng magulang ko at ni Ninang, maganda ako. Sa katunayan, yun din ang sinasabi sa akin ng iba. Yun nga lang sobra akong payat at hindi kaputian. Ewan ko ba sa'yo, Marcos? Hindi ka talaga marunong kumilatis ng tao. Inis na pakling Ninang bago ko hinila palabas. Nasalubong namin ang kambal na sina Kuya Thunder at Kuya Logan. Tuwang-tuwa pang dalawa nang makita ako kaya naman napatrasang pa ako sabay takbo palayo sa kanila. Pero naabutan nila ako. Halos mangyak ako na sabay nilang pisilin na magkabilang pisngi ko. Kaya ayaw ko silang makita o makasalubong eh. Paano? Ganitong ginagawa nila sa akin. Kapag naabutan nila ako, nilalabog nilang pisngi ko ng husto. Tama na po mga kuya. Ang sakit ni naluluhang reklamo ko. Pero mga anglo ko ay nag-appear pa habang nagtatawanan na animoy natutuwa sa aking reaksyon. We are sorry Eva, but it's your cheek's fault. Ang cute kasi, sabi ni Kuya Logan.
Bakit kasi parang mona yung pisngi mo? Pangasar naman ni Kuya Thunder. Naluluha ko na lamang silang iniwan. Mamaya baka maisipan na naman ng mga to na muling panggigilan ng pisngi ko. Si Ninang Luna naman ay pinagalitan silang dalawa. Buti nga sa inyo. Sabay-sabay na kaming nag-almusal. Ang ingay ng kambal sa totoo lang. Sina Ninong Murphy at Ninang Luna naman ay parang may sariling mga mundo. Ang sweet kasi nila at nagsusubuan pa. Nang mapatingin ako kay Kuya Marcos ay halatang wala to sa mood. Tumayo rin ito kaagad at umalis. Mukhang may bagong demand na naman ng girlfriend ni Kuya. Iling-iling na wika ni Logan. Well, kasalanan niya yan. Masyado niya kasing sinanay. Sabi naman ni Kuya Thunder. Nang tingnan ko si Ninang Luna, ay tila wala na ito sa mood habang si Ninong ay hawak to sa kamay. Mabilis na lumipas ang araw. Ngayon ang engagement party ni Kuya Marcos sa kanyang fiancé. Gusto ko sanang tumulong sa mga kasambahay pero marina akong pinagbawalan ni Ninang. Pinaligo niya ako dahil aayos na daw niya ako ngayon. Pagkatapos kong maligo ay naabutan ko si Ninang Luna na nakaupo sa gilid ng kama habang hinihintay ako. Sa kamay may nakalatang isang blue tube dress na lagpas tuhod siguro ang haba. Pinaupo ako ni Ninang sa harap ng vanity mirror. Ito na mismong nagtuyo ng buhok gamit ang blower. Ang ganda mo talaga, Eva. Pang beauty queen ang ganda mo. Ninang naman, hindi mo na ako kailangang bulahin pa. Alam ko namang hindi ako kagandahan. Nakangusong sabi ko. Sa pagkakaalam ko'y dapat ay matangkad ang mga beauty queens. Pasok si Ninang Tiyak at ako'y dahil matangkad siya. Ako, 5'2" lang naman ang taas ko. Hindi ako katulad ni Ninang na matangkad. Bakit? Sino nagsabing hindi ka kagandahan? Namewang si Ninang. Maganda ka naman talaga. Bulag lang ang hindi makakakita noon. Pagpupumilit ni Ninang, hindi na lamang ako sumagot at napailing na lang. Kung sasagot pa kasi ako, ay ipipilit lamang ni Ninang ang opinyon nito. Lumipas ang 1 oras bago natapos si Ninang na ayusan ako. Nang tumingin ako sa salamin ay nanlaki ang mga mata ko. Muntik ko nang hindi makilalang sarili ko. Hindi ko inaasahan na maigaganda pa ako. Nakatali ang mahaba kong buhok na malambot at mabango ngayon kaya kitang batok ko. Ngayon ko lang napagtuunan ng pansin ng kabuuan ng aking mukha. Kahit napayat ako'y meron akong korte. Maliit ang hugis ng aking mukha. Manipis at makipot ang labi ko na mas lalong pumula dahil sa iniligay ni Ninang na lipstick sa akin. Malantik ang pilik mata ko kaya bumagay ito sa aking mata. Maliit din ang ilong ko na matangos. Eva, inayos ko lang ang buhok mo at nilagyan ka ng manipis na lipstick. Sabi ko naman sa'yo hindi ba? Maganda ka. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Untag ni Ninang sa akin, napangiti siya nang mapansin niya na tulala pa rin ako. Nang tumayo ako sa harap ng salamin ay hindi ako makapaniwala. Bagay na bagay sa morenang katulad kong tube dress na suot ko. Hindi pa rin ako makapaniwala na akong babaeng nakatayo ngayon sa harap ng salamin. Ngayong gabi ay mag-enjoy ka, Eva? Ani Ninang bago ako iniwan. Ilang oras pa ako nanatili sa harap ng salamin. Pakaramdam ko ngayon isa akong artista. Todong ngiti pa ako nang bumaba ako ng hagdan. Nakita ko sila Samantha at Harper. Si Ninang Luna mismo nagsabing i-invite ko mga kaibigan ko para hindi ako ma-out of place dahil wala akong kakilala sa party maliban sa kanila. Eva, ang ganda-ganda mo. Papuri ni Samantha nang makita niya ako na kaagad namang sinang-ayunan ni Harper. Napakayaman talaga ng mga Del Rio. Sayang nga lang dahil engaged na si Marcus. Naku, kung hindi aakitin ko talaga siya ngayong gabi. Gusto kong takpan ng bibig ni Samantha dahil ang lakas ng boses niya. Baka mamaya ay may makarinig at mag-isip na hindi maganda sa grupo namin. Ang daldal naman kasi nitong kaibigan ko. Walang prenong bibig. Nang tingnan ko si Harper ay nalukot ang mukha ko. Paano'y nakanganga itong nakatingin sa akin? Naglabasan pa ng tubig sa bibig nito. Nagandahan yata ng sobra sa akin kaya natulala na. Nagbulong-bulungan ang mga bisita nang sabihin ng MC na hindi makakadalong soon bride-to-be. Si Ninang ay walang kibo. Samantalang si Ninong at ang kambal ay halatang hindi nagustuhan ng hindi nito pagsipot. Inabutan ako ni Samantha ng isang cocktail drinks. Nung una'y tumanggi ako, hindi naman kasi ako marunong uminom ng alak. Good girl ako, kumbaga. Pero kalaunan ay tinanggap ko na rin dahil isang baso lang naman daw. Iniwan ko na munang dalawa at nagtungo sa restroom. Pero hindi pa ako nakakaabot dito ay nakaramdam ako ng pagkahilo. Hindi lang basta hilo, kung hindi sobrang pagkahilo. Lasing na ba ako? Tanong ko sa isip ko. Biglang nablangko lahat sa paningin ko, tuluyan nang bumagsak. Hindi ko akalain ng mga sandaling iyon
ay magsisimula na rin ang malaking pagbabago sa buhay ko. Tuwang-tuwa na yumakap ako kay Romel na magtapat siya ng pag-ibig sa akin. Gusto din kita, Romel. Mabuti naman at pareho tayo ng nararamdaman. Madamdamin kong wika habang nasa bisig niya ako. Ang tigas ng dibdib niya, mainit at ang bango-bango pa. Akala ko'y sa panaginip ko ay panaginip ko lamang siyang mayayakap. Natigilan ako na makarinig ng malakas na katok sa pinto. Katok, sandaling napaisip ako. Ibig bang sabihin ay nananaginip nga ako? Naitanong ko sa sarili ko. Agad ako nagmulat ng mata. Halos maduling ako nang bumungad sa akin ang isang malapad na dibdib. Nalakyang matakot biglang kumabog nang malakas ang dibdib ko nang maramdaman ko na mayroong mainit na hininga na tumatama sa itaas ng ulo ko. Gumapang ang kilabot sa aking katawan nang maramdaman kong may binting kumikiskis sa hita ko. Naramdaman ko rin na mayroong braso sa bewang ko. Sakto na mag-angat ako ng tingin ay siya namang pagbukas ng pinto. The heck? Malakas na mura ni Kuya Marcos. Katulad ko nalaki din ang kanyang mata sa gulat habang nakayukot nakatingin sa akin. Sabay naming hinila ang kumot para takpan ang mga katawan namin na walang saplot. Anong ibig sabihin nito, Marcos anak? Lumuluhang tanong ni Ninang Luna na puno ng pagkadismaya. Hindi ko alam kung sa anak niya ba o sa akin. Bakit magkatabi kayong dalawa ni Eva? Ninang, maniwala po kayo, wala po ako matandaan. Hindi ko po alam kung paano ko napunta sa kwarto ni Kuya Marcos. Lumuluhang wika ko habang kip-kip ng mahigpit ang kumot sa katawan ko. Gulong-gulong isip ko, parang sasabog ang utak ko at hiyang-hiya ako ngayon, lalo na't nandito sa kwarto lahat ng Del Rio. Sina Ninong, Kuya Logan at Kuya Thunder. Magbihis kayong dalawa at mag-uusap tayo. Seryosong wika ni Ninong Morphy. Bago lumabas ng kwarto akay si Ninang na hanggang ngayon ay lumuluha pa. Sina Kuya Thunder at Kuya Logan naman ay tatawa-tawang iniwan kami. Palagi naman ganito ang kambal. Tila biro lang palagi sa kanila ang lahat. Sa aking harap ay padabog na nagsuot si Kuya Marcos. Hindi ko magawang tingnan siya dahil ramdam ko na galit siya. Baka kung wala lang sila Nina ay baka saktan niya ako sa dilim ng kanyang ekspresyon sa mukha. Gusto kong tumakbo palabas ng mansyon at umuwi na lamang sa amin para hindi na makaharap sila Ninang Luna at Ninong Morphy. Wala akong mukhang maiharap sa kanila. Nang matapos magbihis si Kuya Marcos ay iniwan niya ako nang walang sinasabi. Pero nababakas ko pa rin ang galit sa bawat kilos niya. Halata na nagpipigil lamang ito na huwag akong bulyawan. Saka lamang ako nagbihis nang lumabas si Kuya Marcos. Nang nasa daan na ako'y natigilan ako. Gusto kong umuwi sa amin para malusutan ang gusot na ito. Yun ang sinasabi ng isip ko. Humarang sa daraanan ko si Kuya Logan na bigla na lamang sumulpot. Wala ka namang balak tumakas, right? Nang tumingin ako kay Kuya Thunder ay meron din itong ngisi sa labi katulad ng kakambal. Parang natutuwa pang dalawang ito sa nangyari sa akin ngayon. Hindi naman ako tatakas. Sa katunayan, papunta na nga ako doon. Palusot ko sa kanila. Nag-high five ang dalawa at bago tuluyang umalis ay pinisila naman ng mga pisngi ko kaya mas lalo lang akong naiyak kahit kailan talaga ay mapang-asar silang dalawa. Pagdating ko sa opisina ni Ninong ay naroon na silang lahat. Gusto ko umupo pero ang bakanting upuan na lamang na nakita ko ay sa tabi ni Kuya Marcos. Kaya naman mas pinili ko na lang ang tumayo. Pero hindi pumayag si Ninang. Hinawakan niya ako sa braso at iginiya sa tabi ng kanyang anak. Marcos, alam mo naman na anak ng Tito Corton mo si Eva. Kaya bakit pati siya ay ginalaw mo pa? Hindi mo ba inisip ang kahihiyang dadalhin sa pamilya natin sa oras na malaman ng iba na may ibang babae kang kinama? Sa araw ng engagement party mo pa. Nangangalit ang tinig na wika ni Ninong. Dad, anong ginalaw? Galit na tumingin sa akin si Kuya Marcos. Hindi ko ginalaw ang babaeng yan, Dad. Hindi ko nga alam kung paano napunta sa kwarto kong babaeng yan. Kulang na lang ay matumba ko sa sobrang sama ng tingin ni Kuya Marcos sa akin. Nanatili ako nakayuko. Hindi ko mahanap ang sarili kong tinig. Bastang nais ko lang ngayon ay maglaho sa kanilang harapan. Hindi ginalaw? Don't made us fool, anak. Hindi kita pinalaking ganyan. You were naked when we saw the two of you. Tapos sasabihin mong hindi mo ginalaw? Nagsimulang humagulhol si Ninang. Ano na lang ang sasabihin ni Kuya Corton sa oras na malaman niya sinamantala mo ang kainosentehan ng kanyang anak? Kumuyong ang kamao ni Marcos sa labis na galit. Mas lalong sumama ang tingin niya sa akin. Mom, you know me. Hindi ako sisiping sa iba, lalo na't malapit na akong ikasal. Tsaka sa isang bata pa. Jeez,
She's just 20 years old, for God's sake. Bakit hindi mo sabihin sa kanila na ikaw ang pumasok sa kwarto ko, Eva? Wika ng binata na merong mapang-akosang tingin. Saka lamang ako nag-angat ng tingin, sumalubong sa akin ang kulay abong mata ni Kuya Marcus, na bakas ang galit. Hindi ko magagawa yan, Kuya Marcus. Hindi ako pumasok sa kwarto mo. Umiyak na tumingin ako kay Ninang. Sorry po Ninang, pero nagsasabi po ako ng totoo. Hindi po ako pumasok sa kwarto ni Kuya Marcus, paliwanag ko. Ang huli ko pong natatandaan ay pumunta ako ng restroom, yun lang pong naalala ko't wala nang iba. Pagsasabi ko ng totoo, hindi ako sinungaling at alam kong maging si Ninang ay alam ang bagay na yon. Naniniwala ako sa iyo, Eva. Isa kang mabait at marangal na babae. Hindi ka tulad ng iba dyan, kaya alam kong hindi mo magagawang bagay na yon. Salamat po, Ninang. Nakahinga ako ng maluwag sa sinabi ni Ninang. Akala ko hindi niya ako paniniwalaan. So, who the heck brought you to my room? Galit na tumayo si Kuya Marcus. Pinapalabas mo ba na dinala kita sa kwarto ko? Yes, I admitted I was drunk, but it doesn't mean na hindi ko alam ang ginagawa ko. I was the first one who entered in my room, and I was sure na wala ka doon. Now tell me, Eva, bakit ka pumasok sa kwarto ko? Nangangalit ang bagang ni Kuya Marcus habang nakatingin sa akin. May parte sa akin na gustong lumayo mula sa kanya dahil natatakot ako na baka masaktan niya ako sa sobrang galit niya. Pero sinusumpa ko, wala akong kasalanan, wala akong ginawang masama. Lumapit si Ninang sa akin at yumakap. Don't shout at her, Marcus. Kasi sabi lang ni Eva na hindi siya pumasok sa kwarto mo. Saka may magbabago ba kung malalaman natin kung sinong nauna o hindi sa kwartong yon? Wala na, hindi ba? Tumango si Ninang Murphy. Your mother was right, Marcus. Wala na nga tayong magagawa pa dahil nangyari na. All we need to do is fix this problem as soon as possible. You'll need to marry her. Po? Gulat kong tanong. Shit, no! Malakas na sigaw ng binata. Hindi ako magpapakasal sa babaeng yan, Dad. No way! Nag-isang linya ang kilay ni Murphy Del Rio, kaya ang anak na si Marcos at maging ang kambal ay napatuwid ng tayo. Bihira lang magalit ng gusto ang ama, kaya ngayong napakadilim ng aura nito, ay walang nagtangkang magsalita o tumutol pa. As a father and the head of this family, you must follow my order, Marcus. Mas mainam nangyari ito kaysa makasal ka sa babaeng walang ginawa ko hindi ipahiya ang pamilyang ito. Tukoy ng ama ni Marcus sa kasintahan nito. Eva is better than that woman, Marcus. Tumingin ang ama sa kambal. Spread the news, son. Your brother is getting married this week. Kami na ng mami niyong bahalang kumontak kina Corton. Next week po, umiling-iling ako. Ninong, wala naman pong nangyari sa amin ni Kuya. Tila nalunod ko ang sarili kong dila nang tignan ako ni Ninong Murphy sa paraang nakakatakot. Stop reasoning, Eva. Marrying to my son is the best way to solve this problem. Tsak na magwawalang tatay mo sa oras na lumobong tiyan mo pagkalipas ng 9 na buwan. Wika ni Ninong na merong otoridad sa tinig. Hindi pa ako handang mag-asawa. Hindi pa ako handang magpakasal. At alam ko na ganun din si Kuya Marcus. Ang mahina kong pag-iyak ang maririnig sa kwartong kinaroroonan namin. Tinatanong ko sarili ko, bakit nangyari sa akin to? Ano kayang nangyari sa paggising ni Eva ay nasa isang kama na sila ni Marcus? Ano ang gagawin ni Marcus ngayong naiipit siya sa sitwasyon? Pakasalan kaya niya si Eva? Gayong may nobya siya. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.